ano, Senator Trillanes. Kasi napakaseryoso ng isang allegation doon pagdating sa bank accounts. At kayo po yung simulat sa poll yung nag-a-accuse dito sa bank accounts nitong si Sara Duterte at saka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad ng binabanggit ko dati, kung wala palang basihan yan, kung walang kwenteng allegation, di pag nagkaroon ng trial, sasabog sa mukha ni Sunny Trillanes na siya ay nagsisinungaling. Wouldn't that be very, hindi ba poetic justice yun at the very least kay Sara Duterte kung umabot sa ganung punto, di ba? Tama. Yun. So ganoon na nga mismo, Christian. At ito lang para mabigyan lang natin ng idea. Kasi ito yung itong sasabihin ko, ito yung dahilan, well among others kasi mabigat din yung Confi funds issue, mabigat din yun, tapos yung assassination plot issue, mabigat din yun, etc. Pero itong sa ill-gotten wealth, yung sa bank accounts, just to give your viewers an idea kung ano yun. So we're looking at 3 specific issues. Una, yung mga kabsat, may pasabog si Trillanes. Pakinggan natin to. Kanyang bank account, yung kanila lang ni Mans Carpio. Ito pa lang, mahigit na to dun sa dineclare niya sa salin niya. Remember, ang reckoning lang natin dito is yung salin niya. At yung konteksto na yung Duterte family, ang projection nila, nung 2016 pa hanggang ngayon, mga simpleng tao daw sila, kumakain sa karinderya, di ba? Ang projection nila na talagang simpleng mga tao sila. So dito sa issue na ito, sa article of impeachment na to, madudurog yung yung myth na yan. Makikita ng taong bayan. Agoy, madudurog mga kakabsat, yung paniniwalang ganyan. Agoy! Na hindi totoo yan. Okay. Pangalawa, yung sa joint bank account ni Duterte, at ni Sara, the father at ni Sara, ito yung main account. Ang total transactions nito, ang kagaya ng mga earlier pronouncement, total transactions in and out ay mahigit 2 bilyong piso. Okay. Pero ito para lang magkaroon ng idea kung magkano ang nilalaman ng bank account na ito. Merong from 2011 to 2015 a series of withdrawals na umaabot sa 454 million pesos. Kasi puro withdrawal lang walang deposit. So ano ibig sabihin nun? Kung nag-withdraw ka na ang total 454 million na walang pumapasok, ibig sabihin nun at the very least 454 million pesos yung laman nung account na yun. Yun pa lang. At yan, pag nakita nila yan, mabigat yan. Ramos, shout out. Diba? Scandalous amount yan, especially for a family na nagpapanggap ng mga simple na mga tao na hindi kurakot. So wala next. Sa salin ba yan? Sorry, wala ba sa salin yan? Wala sa salin to. Kasi talagang ang declaration niya sa salin niya parang less than 5 million pesos lang yung nila savings kung ano man. So ito 454 million. Tapos meron pa siyang $1 million. $1 million. Okay. So yan yun. Yung pangatlong issue dito ay yung mga pagkaperahan na galing sa isang drug lord na partner ni Michael Yang na si Sammy Uy. Sammy Uy. So, andito, remember itong si Sammy Uy, sinabi ni Las Cañas ito yung drug lord na frontman ni Michael Yang sa Davao. Siya yung gumagawa ng ilang mga legit businesses, etc. para lang to cover. Pero nandoon siya sa ilang mga EJ case sa pagpatay sa mga testigong kalaban sa mga nag-report ng kanilang mga Shabu laboratory. Anyway, nandoon yan. So ano yung nandoon sa mga pagkaperahan? Ang total na ibinigay ni Sammy Uy sa pamilya ni Duterte, si Duterte mismo, the father, Hanilet, Sara, Pulong, Baste. And itong si Hanilet, joint account sila ni Kitty. Agoy! Joint account. Kaya si Kitty ay beneficiary ng proceeds from the illegal drug trade. So ito 181 million pesos. Dividendo ito kasi Sir Leonardo, narinig mo yun? Magkano? 100, ano daw? 180 what? Isa pa nga, Trillanes, isa pa nga. Sentry, isa pa. Kasama si Kitty. Joint account sila ng nanay niya. Magkano ulit? Ay beneficiary ng proceeds from the illegal drug trade. So ito 181 million pesos. 181. Dividendo ito kasi ilang beses sila binigyan. Every 6 months, inaabutan sila ng pera. From 7 million to 10.6 million. So mga 40 to 50 million pesos every 6 months ang binibigay ni Sammy Uy dito sa Duterte family. Kasi
Ay, Ma'am Jenny, Sir Romy, Sir Tony. Narinig niyo yun? 181 million. Beneficiaries. Dividendo. Eh di wow! Kaya panay shopping si Kitty sa ibang bansa. Puro signature brand. Sabi ni Sir Tony, patay ka to. Na all, milyon-milyon, laman ng bangko. Eh, sabi ng abogado ni Sara, malaki ang matitipid kapag hindi matutuloy ang impeachment. Ang Pilipinas will be lucky. Ha? Lucky ang Pilipinas kapag hindi matutuloy kasi nga makakatipid daw. Agoy! Ano daw? Anak naman ng kamote, mga kakabsat. Isa pa, Mabsat, ha? Umpisa natin ito. Highlight tong set. Di ko napakinggan to. Actually, wala ako napakinggan kahit katiting. Ha? Ngayon, sabay-sabay lang natin. On the spot ko din pinapakinggan to, guys. O, sige, tuloy. Yung account. Kaya si Kitty ay ano rin, beneficiary ng proceeds from the illegal drug trade. So ito to, 181 million pesos. Dividendo ito kasi ilang beses sila binigyan. Every 6 months, inaabutan sila ng pera. From 7 million to 10.6 million. So mga 40 to 50 million pesos every 6 months ang binibigay ni Sammy Uy dito sa Duterte family. Oh my God. Kasi sabi ko nga, ano bang negosyo ang nagbibigay ng ganyang kalaking dividendo? Tapos yun na, yung sinabi ni Dividendo lang yan, mga kabsat. Meaning parang interest lang yan, mga kabsat. Hindi pa yan yung mismong capital o yung mismong yung mismong yung shared capital ang tawag. ni Las Cañas na drug lord yan si Sammy Uy. So yun ang mga issues. Pag nakita ng taong bayan yan, 181 million, tapos dividendo kasi. Talagang nag-cheque yung ibinibigay sa kanila na nasa pangalan nila. So Miro nyo, alam na alam ni Sentry. Cheque talaga binibigay, hindi lang cash. Cheque talaga o kaya hindi man lang online transaction. every 6 months yan. So, Every 6 ang months? Ano daw? Every 6 months? 181 million, Oh, tapos dividendo kasi. oh. Talagang nag-cheque yung ibinibigay sa kanila na nasa pangalan nila. So every 6 months yan. Every 6 So, how months. confident are you with the evidence that you had in your possession at yung ilalabas yan sa impeachment trial kung sakaling matuloy po yan? Kaugnay dyan sa mga Narangan na naman tayo. Narangan na naman It tayo. does more Oh, than dalawa just pa. save. You can even Dalawang harang pa, my goodness. Very Balik. pangalan nila. So every 6 months yan. Every 6 So, months. how confident are you with the evidence that you had in your possession at yung ilalabas yan sa impeachment trial kung sakaling matuloy po yan? Kaugnay dyan sa mga bank accounts na binabanggit ninyo. Very confident tayo kasi unang-una 'di ba na confirm na natin ito nung nagde-deposit ng mga nominal amounts dun sa existing yung account existing siya to this day, no? Tapos nung pumunta kami sa BPI Julia Vargas, nakausap ko yung branch manager mismo si Panelo, kasama ko doon sa branch na yon. Yung sinasabi niyang ito, merong special power of attorney daw siya na pumayag si Digong na ilabas yung account. Pero hindi naman yun na nakasulat. Remember yung enkwentro na namin sa BPI Julia Vargas? Yeah. O sige, sabi niya, kung totoo yan, kung ano ka, magkita tayo doon. Doon pa lang ako yung sumipot, siya hindi. So alam mo nang nagtatago siya. Tapos yung branch manager mismo, sinabi mismo na pwede na siyang magbigay ng statement of account. Pinigil siya ni Panelo, sabi niya, wag, ang hinihingi lang ni yung certification na hindi lumagpas ng 200 million, sabi niya. Sabi nung branch manager, kung ganyan, matatagalan pa yan. Pero kinalaunan, hindi naman lumabas yung certification precisely kasi lumagpas ng 200 million. Yun Finally, lang. yung pangatlong proof ay si Duterte mismo, inamin niya na totoo yung bank accounts. We have him on video, sinabi niya, more or less 200 million daw ang pera niya. Kaya yun ito yung mga pruweba natin na totoo. Tapos eventually yung mga demeanor niya, di ba? They had plenty of opportunities to debunk my claim, pero nakita mo nanginginig do sa Quadcom. He was challenged to sign the waiver of deposits. Wala. Ayaw niya. Waiver dun sa bank secrecy law, hindi niya ginawa. Yun.
willing na kayo magpasampal, no? Tsaka naalala ko dyan, di ba, there was a time that Duterte Oo nga, sasampalin ka nga dapat dyan, di ba? Maalala natin yan. Sampalin. O sige, sampalin mo na ako yan. Basta pirma mo pirmahan mo yung waiver mo. Pero walang pirmahan nangyari. Di ba? Takot, mabibisto. Yan ang isa sa mga dahilan, mga kapsat, kaya ayaw nilang matuloy ang proseso ng impeachment. Pinipigilan nilang mayroong proseso, mga kapsat. Tinetechnical nila, no? I-dismiss nila o kaya gagawa sila ng eksena dyan para hindi lang matuloy. Kita nyo nga ngayon, di ba? Sabi, June 2. Naging June 11. Tapos naging July 29. Tapos magiging August 4. Ang galing ng fourth tweet talaga ng Senadong to. My goodness. Yan ang fourth tweet, mga kapsat. Anak ng kamote. Kaya hindi nila makasuhan si Trillanes kasi makakalkal ang mga bangko. Exactly. Sinabi na rin yan ng mga iba, Sir Leonardo, no? Takot na takot silang kasuhan si Trillanes kasi pag kinasuhan, lahat ng sinabi ni Trillanes, yung 71 bank accounts na nilabas niya, patutunayan ni Trillanes. Di ba? Yun ang kinakatakot. Bakit hanggang ngayon, hindi nila kayang kasuhan si Trillanes? Di ba? Ang dami ng sinabi ni Trillanes. Bakit hanggang ngayon hindi nila kayang kasuhan? Kasi nga, alam nyo na. Di ba? Di ba? O pag sinabi, Trillanes, sasabi ng korte, anong patunay mo? Di buksan natin itong mga prueba kong to. O di paktay. Makikita yung history. Kahit sabi nga naka-close yung mga bangko na yan. Pag lumabas yung history, magkano pumasok? 20 billion. Di ba? Meron tayong kopya niyan. Ilang beses ko na pinapakita dito. Halos every week, pinapakita ko yung kopya pag lumalabas yung ganitong topic di ba? Nako po, takot na takot silang kasuhan si Trillanes kasi nga, alam natin, di ba? May ebidensya talaga, di ba? Yan ang kinakatakutan ni Sara. Yan ang kinakatakutan ng mga senador na kakampi ni Sara. Di ba? Nako po. O, sige, tuloy. Ay, wait. Mali na pindot. Tuloy. yourself claim that you had bank accounts naman dito sa Singapore, and then you went to Yeah. Singapore para patunayan na wala. And then, nung lumabas nga na fake yung accusation ni Duterte, bigla siyang umamin. Inimbento niya. Yes, Tama, di ba? Naalala ko yan eh. Yes. Oo. So, ganun yung demeanor kung inaakusahan ka na hindi totoo. Talagang dali-dali, you will have to disprove it. Pero sa kanya, kung ano-anong smokescreen ginagawa niya all these years. Kaso hindi natin tinitigilan tong issue na to. Ngayon dito sa impeachment trial, once and for all, lalabas na ito. Kaya sana yung Korte Suprema ay payagan na finally na magtuloy ito para magkaalaman na. Okay. Punta naman tayo sa isang issue, no? Ito ay Nang magkaalaman na. natutukan niyo rin po itong issue na ito, no? Sa hanay ng mga tinatawag na kakamping, dilawan, o legit opposition, at least then, ngayon kasi nababanatan itong sina Senator Kiko at Senator Kiko and Kiko Pangilinan at Bam Aquino dahil dito sa posibilidad na sumama sila sa Senate majority. And tingin dyan ng ibang mga taga-suporta nila, betrayal, at maiiwan mag-isa itong si Senator Risa Ontiveros. Kayo bilang naging miyembro mismo ng Senado, no? How do you see this possibility? Kasi wala namang hard denial from their end, di ba? Meron mga konting paliwanag, pero let's see daw kung ano yung mangyari. Ano po ba tingin nyo dito sa issue na ito? Tulong para alaga ang puso, Binitin pa tayo, resistensya, putragis. mata at buong katawan. Centrum Advance. Dali. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually Okay, ako, kaya hindi pa ako nagko-komentaryo dyan kasi I agree with the statement ni Senator Kiko na July 28 pa yung botohan, yung final na botohan. So nasa panahon sila ng pagsusuri. So any information na lumalabas, at least as far as Senator Kiko is concerned, premature pa yon. Okay, pero ganito. Ang pananaw ko kasi diyan, early on, 'di ba, nung naglalabas ako ng proposal na magkaroon ng tactical alliance sa mga pink at yung admin against the Dutertes, ako binira ako ng mga purist, no, na wag daw ganyan, talagang binitawan ako ng masasakit na salita. Pero ngayon, iba yung makikipag-alyansa with the Dutertes. At yun ang problema ko doon. Magkaiba yun. Yung tactical alliance with the admin against the Duterte, ang iniiwasan natin dito ay bumalik sa poder itong mga Duterte na talagang binaboy yung
demokrasya natin, gobyerno natin, nagpataya ng libo-libo, yun yung iniiwasan natin. That's why I made the proposal. And yet I was criticized for that. Pero ngayon, iba naman yung makikipag-alyansa sila with the Dutertes. Wag naman. Iba yon. I read the statement ni former VP Lenny and now Mayor Lenny na okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Ibang usapan yon. I cannot accept that. So I disagree fully with the statement of Lenny about forging an alliance with the Dutertes for the sake of pragmatism and winning the elections. Yun. Pero yun, paano niya nasabi na if this indeed happens, would be an alliance with the Dutertes? What made you say that? Kasi magkakasama sila sa majority. Iba kasi yung guhit eh. Makakasama mo eh sa makakasama mo sila sa caucus. Mm. Yung mga yung Duterte 7 na tinatawag. Nandun sila Marcoleta, Bato, Robin, Amy. Ganun ba? Malamang. Hello. Na-mute kayo. Yes. Oh. Okay. Can you continue yung pinapaliwanag niyo? Paano niyo nasabing this would be an alliance with the Dutertes? Kasi kung ang majority as it is, 'di ba sabi nga si Senator Chis Escudero ay kasi lahat ito hypotheticals pa lang hypothetical pa lang to kasi hindi pa natin alam yung itsura. Pero based on what pero may pag-uusap eh, 'di ba? Alam niyo naman ang workings yan eh. May pag-uusap. Oo. May pag-uusap na ngayon. Sabi ko nga kung matuloy yan na alam mo, kunyari ikaw si Senator Bam Aquino, alam mo na makakasama mo itong sila yung Duterte block tapos komportable ka lang doon. May problema ako doon. Yun ang sinasabi ko. Ako kasi iba yung ang pag-assess ko kay Senator Kiko at saka kay Senator Bam. Basta iba yung nahagip ko na information eh. So, yun ngayon. Okay lang, Sir Rani, no problem. Salamat. That's the problem kasi pag majority kayo, magkakasama kayo. Shout out. You will be voting on similar lines kasi iboboto mo sila to ito si Marcoleta na magiging Blue Ribbon Committee Chairman, okay lang sa iyo 'yon, 'di ba? Si Bato, ganyan. Tapos i-weaponize sila, magsasabog sila ng lagim and you're part of that majority. Sana naman wag umabot doon. Kung okay kay VP Lenny yan, well sa akin hindi, no? Kasi nanalo na sila eh. Kung ang pinag-uusapan dito yung tipong sige, gitna ka lang muna kasi importante daw manalo. Pero panalo ka na tapos sasanib puwersa ka with the Dutertes. That may be difficult to swallow. Okay. To be fair lang, no? Kasi nung binalikan ko yung pahayag ni Mayor Lenny Robredo sa isang podcast yata yan, no? Tapos nabasa ko yung code card. Hindi niya sinabi directly yung alliance with the Dutertes. Pero ang nakuha ko mensahe was, iba kasi puso yung pinapagana, di ba? Tapos parang ang pinakamensahe, dapat strategic para manalo. At merong pagtingin o pagtuon ng pansin doon sa mga susunod na eleksyon, I suppose. Yun ang basa ko, no? So yun, I just want to clarify, you see this as ready to enjoy more Chicken Joys. Daming harap, grabe. Daming harap ni Christian. in effect an alliance with the Dutertes. Kung matuloy man ito. Well, ito yung mga series of actions before that. Di ba si VP Lenny, nung kinupkup niya, nung nakipag-meeting siya with Sara Duterte, pinapasok niya sa bahay niya. Di ba? So, okay lang siya with Sara Duterte. In fact, if you will review, she never said anything against Sara Duterte, against the impeachment. So, okay. Then here comes Bam Aquino, nung just before the campaign, yung impeachment daw, i-issue lang naman ng mga politiko, hindi naman daw ano yan. So, meron tayong ganung pinanggagalingan. Tapos, ito nga yung nalalapit na senaryo na magsasama sila with the Duterte bloc. Eh, sinasabi ni VP Lenny, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that signing or selling your soul to the devil. Iba yan. Iba yung makikipag-alyansa ka, tactical alliance,
admin against the Dutertes. Kasi yung Dutertes, sila yung supposed to be, alam natin na kumbaga, sila yung bad guys, sila yung kontrabida dito sa ating lipunan, sila yung nagpatay ng libo-libong tao, sila yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, sila itong may kapartner na drug lord. Ang daming ginawang kawalang hiyaan sa ating lipunan. Tapos for the sake of political expediency, okay lang yan para manalo. Hindi pwede yun. We should draw the line. Kung saan ka mag-strategize, tatanggalin mo yung pagiging purist mo, pero dapat hindi ka naman lulunok ng kasamaan para lang manalo sa future elections. I will openly oppose Lenny on this as I am opposing this. Alam kong ang puso niya mas malapit sa Dutertes kasi tinitignan ko yung statements niya before. Hanggang ngayon wala siyang sinasabi against the Dutertes and ini-encourage niya na magsanib pwersa doon. Remember, in-endorse pa pala niya si Marcoleta. Di ba? Binanggit niya yata senador, pero may clarification siya which was not exactly a denial. Parang there was more than meets the eye, tama ba? Hindi. Ano yan? Ayan na naman, mga paliwanag na naman yan. Kagaya nung meeting niya kay Sara, marami na naman paliwanag. Hindi yon. Alam niya yan. Alam mo, very, very conscious si VP Lenny sa mga optics. Alam niya yan. Yan yung mundo niya, yung optics. Di ba? Kamakailan lang, di ba? Meron siyang bagong optics na yung nagba-biometrics siya. Alam niya yun very deliberate yon. Nung in-accommodate itong si Marcoleta, alam niya yung impact nun. And yet, ito si Heidi Mendoza, when she was pleading for her endorsement, ni Aini Oy, wala dapat nakikita to. Ako nakikita ko to hindi naman ako blind or cult follower ni VP Lenny. Sinuportahan ko siya vigorously noong 2022, pero hindi ako cult follower. Yung mali. And I'm calling her out dun sa mga ginagawa niya mali, including this one na gusto niyang i-normalize na makipag-alyansa with the Dutertes. No, that's not good. Okay. Sige po. Former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for joining us tonight and sana makapag-usap tayo muli lalo pag nagkaroon ng development pa dito sa Supreme Court at saka dito sa Senate Impeachment Court. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Good evening, Christian. Salamat. Thank you very much, Sentry. Grabe, mga pasabog pala ni Sentry. Guys, sabay-sabay natin napakinggan yun, mga absat, no? So, honestly speaking, hindi ko talaga napanood yan. Kasi hindi ko naman talaga pinapanood si Christian. Napipilitan lang kapag ang guest niya si Attorney Claire o kaya si Sentry or kung sino man yung mga taong pwede nating pakinggan, no, na nandun sa channel niya. Pero technically speaking, di natin talaga siya pinapanood. So ayun nga, grabe, no. Tapos yung mga pasabog niya, ilan? 181 million, mga kakabsat. Dividendo lang yun, mga kapsat, ha? Dividend lang yun. Diba? Sino yun? Buong pamilya ng mga Duterte kasama si Kitty. Anak nagkaboting pasabog yan, Sentry. My goodness. O siya, magkwan tayo, mga kapsat. Other topic naman tayo. Ano ba?